Ay, gano'n pa. Hi mga meets! Me again, your Miss Mellow. So, ayan, ngayon, dahil may mga leftover kanina na kumain kami ng sangyup, pero dito lang sa bahay. So, gagawa tayo ngayon ng sandwich. O, diba? Meron pa kasi kaming tinapay dito na 1, 2, 3, then the last part. Alam nyo ba, ito yung part na ayaw ko sa tinapay, yung ilalim at yung taas. Ewan ko basta ayaw ko lang. Maarte lang, ayaw lang, gano'n. So, tuturuan ko kayo paano gumawa ng sandwich. Arte-artihan na sandwich. Yung mga leftover lang. Nag-iinarte lang ang Miss Mello. So, dahil walang magawa, tara, gawa tayo ng kagawin. Maggawa tayo ng pagkakaabalahan at mabubusog pa tayo. So, first step, so yung tinapay, lagyan natin siya ng, bago pala yan. Pakita ko sa inyo yung mga leftover. Mayroon ditong ham, ano ba to? Crab stick, then yung meat. Ito yung meat. Pork yan, pork. Cheese. Yung nami-melt na cheese. Then meron tayong Eden cheese. Lettuce and what's this? Butter. Gagamitin tayo ng black pepper, chili flakes, and nakalimutan ko pa. Japanese mayo. Meron din tayo ditong seaweed, pero parang no need yan. I don't like it. So, let's start. Wow, English yan. So, unahin natin. Adjust ko yung lamesa. Baka magalawin naman yung cellphone. Naririnig naman ako, no? Let's start. Una yung bread. Yung bread, dapat meron tayong butter. Yung butter natin dapat spreadable. Hindi siya yung kakalabas lang sa ref kasi matigas. Hindi rin siya yung tunaw. Kasi useless pag tunaw. So, spread lang natin siya sa ating tinapay. Ang ating butter. Yan. So, spread evenly. Wow, English. Then, huwag masyadong makapal, huwag din super manipis. Yung sakto lang. Yung feeling mo, sakto lang. Sakto lang. Para yung tingin mo sa kanya, sakto lang din. Okay. Lalagyan natin siya lahat ng tinapay. So, dahil tatlo yan, tatlo din ang lalagyan natin. Alam nyo ba kung anong purpose ng paglalagay ng butter sa tinapay? Tuturuan ko kayo. Charot! Ang paglalagay ng butter sa tinapay, ang purpose niyan is, halimbawa, ang tinapay mong, ang palaman na gagamitin mo sa tinapay ay medyo madami siyang water or ma-watery siya, like, yung ma-absorb ng tinapay. Diba, minsan, yung pag nagpalaman ka, yung mga palaman na, yung mga ginagawa, like tuna, chicken sandwich, egg sandwich, ano pa ba? Basta lahat yung mga sandwich style na nilalagay ng palaman ng mga mabasa. Except lang yung mga spread. Ang purpose nun is para na, kumbaga, di ba basa yan, may moisture siya. Ang gulo, yung dami sinabi. Hindi siya tatagos sa tinapay. Alam mo yun? Di ba ito yung may butter. So, syempre, dito sa may butter, dyan mo ilalagay yung may palaman na, kahit anong gusto mo. Except sa spread, So, siya yung magpiprevent or mag-hold dun sa moisture ng palaman na ilalagay mo. So, ang tendency, hindi siya lalabas. Hindi mababasa ang tinapay. Kumbaga, pa rin siya, firm. That's the secret. Ngayon, alam nyo na, ha? Try nyo. Tapos sabihin nyo sa akin kung totoo ang sinasabi ko. Try nyo lang. Okay? Lalo na yung mga, di ba, yung may mga yung tindahan tawag doon. Yung mga tulad na sa convenience store nila, example na lang sa convenience store. Yung mga bread nila may pa-butter yan sa loob. Hindi lang halata, pero nilagay ng butter. Kasi nga, nilalagay nila yung sa chiller, di ba? Sa malamig. Parang hindi siya nagmo-moisture. That's the reason why. Tapos alam nyo ba din dati, ang dami nyo na malalaman ngayon, itong side ng tinapay, bukod sa ilalim at ibabaw, hindi ko yan kinakain. Tinatanggal ko yan. Ayoko lang. Ayoko lang. Hindi ko alam kung anong reason bakit ayaw ko. Basta ayoko lang. Then after nyan, okay na, nalagyan na natin siya nagbibinato yon. Lagyan na natin siya ng mga leftover natin
meat. Unahin natin yung ham. Yan. Lagyan natin siya. Hindi ako marunong gumamit siya. Yan. Ganyan lang, oh. Ito ata yung sa ilalim eh. So, nalagyan na natin siya ng ham. Ako lang naman kakain, kamayin ko na lang. After natin lagyan ng ham, bahala ka na kung anong gusto mong ilagay. So, ngayon, lagyan muna natin siya ng Japanese mayo. A little bit only. Just drizzle it lang. I-drizzle lang natin siya. Drizzle. Drizzle lang ng very, very light. Ayan. Nadamihan. Okay. I-drizzle na natin siya ng very light. Siyempre, pwedeng i-spread. Pwede rin namang hindi. So, dahil in-spread ko siya lahat para pantay ang lasa ng ating Japanese mayo. So, ayan na. Na-spread na siya, di ba? So, don't mind na lang may itsura. Tingnan nyo na lang yung ginagawa. Then, after natin dyan, maglagay na tayo ng ano ba? Siguro, lagyan muna natin siya ng lettuce. Yan, lettuce. Meron tayong mga leftover lettuce here. Malinis naman na yan. So, just put it there. Ganyan lang. Kikita nyo ba? Super malayo. Lalapit na lang ako para mas nakikita nyo, no? Para hindi rin nakikita masyado ang aking magandang mukha. Baka maumay kasi kayo. Let's put some lettuce, then dalawang lettuce yan. Dahil dalawang tinapay, so ayusin natin ang paglagay ng lettuce. Hayaan nyo na yung kamay ko. Ako naman kakain yan. Magseselang pa ba? So, just cut na lang. Ang haba eh. I-cut natin yung sobrang ng lettuce. Ayan. Then, after natin maglagay ng lettuce, maliwanag ba or madilim? Liwanagan natin. After natin maglagay ng lettuce, lagay tayo netong ating meat. So, mahaba to. I-cut natin. Kaya nyo na, kamay ko na lang. Ako lang man kakain. Pag kayo, mag-gloves na lang kayo. Lalo sa mga kung magbibenta ka or ano. Mag-gloves ka. Para sa ating hygienic purposes ng ating mga customers, dapat laging malinis, maayos. Pero dahil ito'y ako lang naman ang kakain, kamay ko lang din naman yan, okay na yan. Sakto na yan. So, yan. So, meron na tayong nilagay. Then, let's put some crab stick. Wala lang. Gusto ko lang. Check natin kung masarap ba siya with the yan. Let's put some crab stick here and here. Mga leftover lang naman to. So, sa inyo, kung ano yung meron kayo, pwede na yan. Kung anong bet nyo ilagay, it's alright and it's okay. So, after nyan, lagyan ulit natin siya ng a little bit of mayonnaise again. Let's drizzle it with the mayo. Mayo agad. Yan. Kasi konti lang naman yung kanina. Yan. Masarap din naman yan kasi Japanese mayo naman yan. Then, let's put some, hindi ko pinakita sa inyo. Meron kasi ako ditong mango. So, let's put some mango. So, wala na naman pang, ito na lang. A little, lang. Not a little bit, pero madami. Gusto ko siya ng madami, siguro. Kasi, syempre, depende yan sa taste mo. Pero kung ibebenta mo siya, mga mi, siguraduhin yung nako-costing siya lahat para hindi kayo malulugi. Diba? Gusto ko siya ng madami kasi wala lang, gusto ko lang. Bakit ba? Nakadepende yun sa gusto ko. Pero hindi lahat ng gusto po pwede. Parang ikaw, gusto mo, di rin naman pwede. Mahugot pa. Pagkain lang naman ang pinag-uusapan. My God, para tuloy na na yung pagkain ko. Then, let's put some... Oh my God, ang nipis niya.
Okay na yan. Then, let's put some cheese. Where is the cheese na? Ito. I-ganon. Ano bang tawag dito? Basta, i-ganyan na lang natin. Pwede naman kung gusto mong isang slice, okay lang yan. Or yung malaki na naka-slice. Medyo mahal lang kasi yun eh. Kung magkano per slice. Lalo na kung ganitong brand, Eden cheese. Kunwari, nakaka-LL tayo ngayon. May pambili tayong Eden. Ang totoo niyan, ngayon lang ako bumili ng Eden. Ang ginagamit ko, keso. Bukod sa mura siya, masarap din naman. Pwede na siyang, kasi para sa business din, di ba? Then, let's put some, di nakikita pala. Let's put some black pepper. Black pepper. Ano kayong lasa, no? Let's put some black pepper. And, last one. Let's put chili flakes. O, yan. Sa mga may hilig sa maanghang. Kasi wala naman tong... Actually, gusto ko sana siyang lagyan ng chili sauce. Kaso wala kaming chili sauce. May ketchup dyan, kaso... Hindi ko sure. Pero parang gusto ko siya ng ketchup. Kaso baka mabuhos. Wait lang, ha? Okay, lagyan natin siya ng ketchup. Hindi ako sure sa magiging lasa nito kung may ketchup. Total, mahilig naman ako sa ketchup. Siguro i-drizzle lang natin ng very light. Dapat kalmado lang. Ay, kalmado. Kalmado ba yan? Kung saan nakarating. Yan. Ay, ang dami niya na. Sige, pwede na yan. Sabi ko nga, ako naman lang kakain. Then, pagsama-samahin na natin siya. Takpan na muna. Ano bang unang patakip? So, eto muna. Eto muna ilagay natin. Ay, pakita ko muna sa inyo ibabaw. Pati ba ang colorful? Bitin. Colorful siya. Ang ganda, diba? So, yan. Let's put it together like this. And this one. Then, remove na ito. So, ito na ang ating meat sandwich. Kasi iba-iba siya eh. Miss Melo's sandwich. O, diba? Yan. So, try na natin yan.